Mga diliw kong mga followers, ako po si Elena Santos. May isang painful na katotohanan na nakita ko ng napakaraming beses. Ito ay ang kondisyon ng napakaraming kababayan nating may diabetes. Sobrang strict na ng ating diet. Hindi na kumakain ng kanin, umiiwas sa asukal at lahat ng matamis na prutas. Pero pagdating ng check-up day, iling pa rin ang doktor at sasabihin, hihina na po talaga. Bagsak na ang ise, ang glomerular filtration rate at malapit na kayong kailanganing mag-dialysis. Bakit po nangyayari ito? Alam nyo ba, ang tunay na kalaban na pumapatay sa ating mga bato ay hindi galing sa inyong plato ng kanin. Galing ito sa maliit na kutsarita ng pampalasa na inihahalo ninyo sa sinigang o adobo every single day. Ngayon, ay re-reveal ko ang 4 na pampalasa na slowly nilang pinapatay ang inyong mga bato. At pagkatapos, ibibigay ko rin sa inyo ang 4 na healing spices na mura lang, nasa inyong kusina na ngayon, pero kaya nilang linisin ang dugo, alisin ang toxins, at ibalik ang lakas ng inyong mga bato. Lalo na ang ika-4. Sigurado akong nasa bahay ninyo ito. Pero 70% sa atin, mali ang paggamit. O completely hindi na pinapansin. Bago natin i-explore ang mga ito, kailangan munang maintindihan kung bakit nasisira ang bato ng isang taong may diabetes. I-imagine nyo ang inyong bato parang water filter sa bahay. Ang trabaho nito, i-filter ang dugo. I-keep ang mabubuting nutrients. Itapon ang mga toxins sa pamamagitan ng ihi. Kapag mataas ang blood sugar, ang dugo ay hindi na malabnaw. Nagiging malagkit na ito. Parang syrup. At ang malagkit na dugong iyon dumadaan sa mga maliliit na filter ng bato nang may mataas na pressure. Every day, unti-unti nitong sinisira ang mga manipis na filter na iyon. Ngayon, kung sasabayan pa ninyo ng chemicals mula sa mga pampalasa, para na rin ninyong binubuhusan ng buhangin ang water filter na sira na. Katulad ni Mang Ernesto, isang 65-year-old na pasyente ko dito sa Cebu. Pumunta siya sa akin, manas ang mga binti, gabi-gabing puyat at ang creatinine ay pataas ng pataas. Sabi niya, Dosi, sobrang strict na ng diet ko. Hindi na ako kumakain ng karne. Kaunti lang ang kanin. Bakit po tumataas pa rin? Nang tanungin ko ang detalye ng pagluluto ng kanyang asawa, doon namin na-discover ang lahat. Ang problema pala ay nasa mismong seasoning shelf na ginagamit nila ng maraming taon. E-check nyo ang inyong kusina. Baka ganito rin ang nangyayari sa inyo. Ang unang pampalasa na dapat ninyong i-avoid ay ang powdered seasoning mix tulad ng mga ginisa mix at sobrang paggamit ng is. Sino sa inyo ang kapag nagluluto ng sabaw, gumagamit ng seasoning mix para hindi masyadong maalat? Kung mag-comment po kayo sa ibaba. Kasi ito ang isa sa pinaka-common na pagkakamali natin. Iniisip nating ang seasoning mix ay gawa sa tunay na karne at buto. Kaya mas safe kaysa asin. Pero hindi ganoon ang totoo. Ang pangunahing ingredient nito ay sodium, hinaluan ng supered mass at artificial na flavorings. Ang tunay na karne o buto dito, kakarampot lang kung mayroon man. At ang danger, ang linamnam nito ay nagloloko sa ating taste buds. Patuloy tayong nadaragdag 2-3 kutsara bago tayo masiyahan. Hindi natin namamalayan, napakalaking amount na pala ng sodium ang naipasok natin sa katawan. Ang sodium ay nagre-retain ng tubig sa dugo. Tumataas ang blood pressure. At ang mataas na blood pressure, parang martilyo ang pumupukpok sa ating mga bato. Pinipilit silang mag-work ng doble, ng triple kaysa normal. Ang advice ko po, unti-unti nating bawasan ang seasoning mix. Bumalik sa kaunting asin o tradisyonal na patis. Ang tunay na alat ay makakatulong sa inyo na ikontrol ang dami ng inilalagay. Ang ikalawang pampalasa na mas delikado pa, ito ay ang murang toyo at industrial na sausawan. Marami sa atin na nag-a-avoid ng karne ay gumagamit ng toyo para isawsaw sa gulay. Iniisip nating safe ito kasi gawa sa soybean. Pero ito ang nakakagulat na katotohanan. Ang maraming industrial na toyo, ang dami ng asin ay minsan mas mataas pa kaysa sa patis. At mas scary pa kaysa sa asin, ang mga preservatives, potassium at phosphorus nito. Para sa isang normal na tao, ang potassium at phosphorus ay good minerals. Pero para sa isang may diabetes na may kidney complication, ang dalawang mineral na ito ay parang lason na.
Ang mahinang bato ay hindi na kaya i-filter ang sobrang phosphorus. Ang phosphorus na nag-a-accumulate sa dugo ay higop ng calcium mula sa inyong mga buto. Ito ang magiging sanhi ng marupok na buto. At isang symptom na kahit kamutin ay hindi mawala ang matinding pangangati sa buong katawan. Kung may nakakaranas sa inyo ng ganitong pangangati, i-check na po ang bote ng toyo sa inyong kusina. At ang mataas na potassium. Nadudulot ito ng irregular na heartbeat. Maaaring maging sanhi ng bigla ang paghinto ng puso. Napakadelikado. Isang quick tip. Kung mahilig kayo sa sausawan, piliin ang traditional na patis o natural na fermented soy sauce. At huwag isausaw ng direkta. I-divide ang sausawan sa maliit na platito. Haluan ng kaunting tubig. Pigain ng maraming kalamansi. Lagyan ng bawang at sili. Kalahati na lang ng asin ang inyong na-consume pero masarap pa rin. Ang ikatlong pampalasa, lagi itong presente sa breakfast. Nasa ating paboritong food. At ito ay ang bottled ketchup, lalo na ang banana ketchup, chili sauce at mayonnaise. Kapag kumakain ng fried chicken o tinapay, ugali nating lagyan ng maraming ketchup o mayonnaise para sumarap. Pero naisip na ba ninyo kung bakit ang isang bote ng ketchup ay tumatagal ng 1 taon sa normal na temperature nang hindi nasisira? Kasi napakataas ng sugar, asin at preservatives nito. Ang 1 kutsara ng ketchup ay naglalaman ng sugar na hindi ninyo akalain. Kapag kinain ng isang diabetic, mag-spike ang blood sugar. Kapag kinain ng may mahinang bato, ang asin nito ay magdudulot ng pamamanas. Katulad ng ginawa ni Mang Ernesto. Mahilig siyang kumain ng nilagang gulay, pero isinasawsaw niya ito sa mayonnaise. Akala niya okay na ang kumain ng gulay. Pero ang mismong sausawan ang sumisira sa lahat ng kanyang effort. Nang inalis niya ang mga bottled sauce, at gumawa na siya ng sariling sausawan gamit ang suka at sariwang sili, after 1 month lang, nabawasan ang pamamanas ng kanyang mga paa. Gumaan na ang kanyang pakiramdam. Lagi pong mas mabuti ang fresh kaysa sa bottle. Kung gusto ng anghang, gumamit ng sariwang sili. Kung gusto ng asim, gumamit ng kalamansi o suka. Huwag nating i-trade ang kalusugan ng ating mga bato para lang sa convenience ng mga bottled products. At ang huli, ito ang pinakadelikado sa lahat. Naniniwala akong 99% ng mga nagluluto ay gumagamit nito. Ito ay ang mga instant recipe mix tulad ng adobo mix, sinigang mix at caldereta mix. Sa ating busy na buhay, madaling bumili ng 1 pack lang para masolba na ang lasa. Pero mga friends, ang isang maliit na pack na iyon, ito ay isang tunay na cocktail ng mga chemicals. Super sodium, chemical sugar, stabilizers, food coloring, at anti-caking agents. Kapag ibinuhos ninyo ang 1 pack sa inyong niluluto, para na rin ninyong ibinuhos ang isang mabigat na load sa mga filter ng inyong bato. Ang mga bato ng isang diabetic ay parang sumusuko na. At kapag hinaluan pa ng mga chemicals na ito, hindi nakatakataka kung bagsak na ang kidney function. Tataas ng husto ang creatinine. Kahit anong gamot ay hindi na maibaba. Ang tamang paraan, mag-effort lang tayo ng kaunti. Bumalik tayo sa mga simpleng ingredients na ginamit ng ating mga lolo at lola. Sibuyas, bawang, paminta, patis at suka. Baka madagdagan ng 50 minuto ang pagluluto. Pero kapalit nito ay 50 taon na dagdag sa buhay ng ating mga bato. I-remember po sana ito sa tuwing bibili kayo ng instant mix, ang convenience sa 1 minuto ay katumbas ng pinsala sa habang buhay. At alam ko, mahirap i-accept na ang mga bagay na ito ay maaaring sanhi ng inyong pagkakasakit. Lalo na kung matagal na ninyong ginagamit ang mga ito. Baka buwan-buwan pa na bumibili. Baka super familiar na ang amoy sa inyong kusina. Pero mga friends, huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Hindi kayo nagkamali ng sadya. Hindi kayo tamad o pabaya. Ang totoo, walang nagsabi sa inyo ng ganitong detalye dati. Kaya nandito ako ngayon. Para i-share sa inyo ang katotohanan ito ng maaga pa. Bago pa lumala ang situation. I think nyo ito. Kung 1 kutsara ng seasoning mix araw-araw, iyon ay 30 kutsara sa 1 buwan. 360 na kutsara sa 1 taon. Ilang taon na ba ninyo itong ginagamit? Ang bato ay hindi sumasakit agad. Hindi ito nabibigay ng warning sa simula. Dahan-dahan lang itong napapagod.
Dahan-dahan lang itong humihina. Hanggang sa isang araw, biglang sabihin ng doktor, ready na ba kayo para sa dialysis? Huwag nating hintayin ang araw na iyon. Ang pagbabago ay hindi kailangang malaki. Simula sa isang kutsara. Simula sa isang meal. Simula ngayong gabi. Ngayon, bago kayo mag-worry na wala na kayong masasarap na kainin, pakinggan ninyo ito. Hindi ko sinasabing kumain na kayo ng damo. Naiintindihan ko kayo. Ang pagkain ng masarap ay isa sa mga kaligayahan sa buhay. Ang sasabihin ko sa inyo, kaya nating gawing gamot ang ating pagkain. Masarap at nakakapagpagaling pa. May 4 na healing spices sa ating kusina na hindi lang nagbibigay ng lasa, naglalaman din sila ng mga compounds na nagpapababa ng blood sugar at nagpoprotekta sa mga bato. Kumuha ng papel at ballpen. O i-save na po ang video na ito. Ang unang healer ay ang bawang o garlic. Ang mga may mahinang bato at diabetes ay takot sa infection, lalo na ang urinary tract infection. Ang infection ay nagdudulot ng masakit na pag-ihi at mas nagpapabilis ng paghina ng bato. Ang bawang ay naglalaman ng allicin, isang compound na may malakas na antibacterial at anti-inflammatory properties. Naglilinis ito ng urinary system. Nagpapababa ng blood pressure at bad cholesterol. Pero mahalaga ang tamang paggamit. Marami sa atin ang nagigisa ng sunog na bawang. Mali po iyon. Ang sobrang init ay sinisira ang mahahalagang compounds nito. Ang tamang paraan, balatan ang bawang, pitpitin o tadtarin at iwanan sa hangin ng 10 minuto. Ang oras na iyon ay nagbibigay daan sa mga enzymes ng bawang na ma-activate ang allicin. Pagkatapos, ihalo sa pagkain. O mas mabuti, kainin ng raw o ibabad sa suka. 1 hanggang 2 butil lang raw na bawang araw-araw, powerful na gamot para sa bato. Alam ko, may ilan sa inyo ang nagsasabi, Dosi, maanghang po kasi ang amoy. Baka hindi gusto ng aking mga anak o apo. Ganito ko po sasagutin iyon. Ang bawang na ibabad sa suka ay nawawala ng malakas na amoy pero nananatili ang healing power nito. Tihishin ninyong mag-store ng 3 butil ng bawang sa isang maliit na bote ng white vinegar. After 1 night, ready na ito. 1 butil every morning bago kumain ng breakfast. Napaka-simple. Walang malakas na amoy. Pero ang effect sa inyong mga bato, malaki. At kung may mga apo kayong laging nandoon sa bahay, ituro na rin sa kanila ang ganitong healthy habit. Ang mga batang matututo ng tamang pagkain ng maaga, mas malusog silang lalaki. At kayong mga lolo at lola, kayo ang pinakamahalagang teacher nila sa buhay. Ang ikalawang healer ay ang luyang dilaw o turmeric. Na-discover ng modern science na ang luyang dilaw ay may curcumin, isang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory. Para sa ating mga bato, ang curcumin ay parang isang shield. Pinipigilan nito ang paninigas ng mga bato. Tinutulungan ang mga kidney cells na manatiling malusog at malambot para mapigilan ang pagliit. Marami na sa aking mga pasyente ang nagsimulang uminom ng 1 basong warm na tubig na maihalong turmeric powder at kaunting honey every morning. Ang resulta, mas masigla ang kutis. Nabawasan ang sakit ng likod at tuhod. Isang important tip, ang curcumin ay mahirap ma-absorb ng katawan mag-isa. Para ma-boost ang effect nito, ihalo ito sa kaunting durog na black pepper. Ang piperin sa pepper ang mabubukas ng daan para masipsip ng ating katawan ang curcumin. Ang ikatlong healer ay ang kanela o cinnamon. Ang bango ng kanela ay hindi lang nagbibigay ng init. Ito rin ay enemy ng insulin resistance. Ipinapakita sa mga studies na ang kanela ay may effect na gumagaya sa insulin. Tinutulungan nitong buksan ang mga pinto ng ating cells para makapasok ang sugar at maging energy imbes na manatili sa dugo at sirain ang mga bato. Kapag stable ang blood sugar, nababawasan ang load sa trabaho ng mga bato. Super easy itong gamitin. Magbudbod ng kaunting cinnamon powder sa inyong oatmeal. O ihalo sa mainit na tiye. Ang natural na tamis at bango nito ay tumutulong mabawasan ang inyong craving sa refined sugar. Isang warning, may 2 type ng kanela. Ang cassia cinnamon ay may mataas na kumarin na maaaring makasama sa atay kung sobra. Ang Ceylon cinnamon mula sa Sri Lanka ay mas safe para sa everyday na paggamit. Hanapin ang Ceylon cinnamon at gamitin lamang ito bilang seasoning, hindi bilang gamot na malalaking dosis.
Kung may malubhang sakit sa bato, kumonsulta muna sa inyong doktor. At ang ika-4 na healer, ito ang boss ng listahan. Ito ay ang apple cider vinegar at katas ng kalamansi o lemon. Maraming diabetic na may kidney complications ang nagkakaroon din ng kidney stones. Dahil nagiging acidic ang ihi, mas madaling mabuo ang mga bato sa loob. Ang solusyon ay nasa asim na ito. Ang kalamansi at lemon ay may citric acid. Ang apple cider vinegar naman ay may acetic acid. Kapag dumaan sa metabolism, ginagawa nilang bahagyang alkaline ang ihi. Pinipigilan nito ang pagdikit-dikit ng mga minerals para hindi mabuo ang bato. Bukod dito, ang apple cider vinegar ay nakakatulong sa insulin sensitivity. Nagpapababa ng blood sugar after kumain. Paano gamitin? Imbes na gumamit ng matabang dressing sa salad, ihalo ang olive oil at apple cider vinegar. O ang pinakasimple, sa inyong sausawan, pigaan ng maraming kalamansi. Ang asin nito ay mag-i-enhance ng lasa at magpaparamdam na masarap ang pagkain kahit hindi gaanong maala. Para sa may problema sa stomach, gamitin ito after kumain at haluan ng tubig. Huwag inumin ng direkta kapag walang laman ang tiyan. Ngayon, sabay-sabay nating i-apply ang lahat ng natutunan sa isang simpleng meal. Subukan ninyo ang steamed tilapia na may luyang dilaw, sibuyas at kamatis. Imbis na i-fry o i-adobo ng maalat, steam na lang. Para sa seasoning, gumamit ng luyang dilaw para protektahan ang bato at magbigay ng magandang color. Dagdagan ng luya para sa tiyan. Maraming dahon ng sibuyas para sa bango. Para sa sausawan, maghalo ng kaunting patis sa pinakuloang tubig. 1 part patis, 3 parts tubig. Lagyan ng tinadtad na bawang, sariwang sili at maraming kalamansi juice. Idip ang piraso ng isda. Matatikman ninyo ang balance na asim, anghang, alat at tamis. Makakakain kayo ng masarap at malasa, pero napakababa lang ng asin na papasok sa inyong katawan. Hindi kailangan ng mamahaling pagkain. Ang tamang knowledge ang gagawa sa simpleng pagkain na maging gamot. At alam niyo ba, ang meal na ito ay hindi lang para sa mga may sakit. Kahit ang mga family members ninyo na wala pang diabetes, kapag kumain sila ng ganitong paraan, mas mapoprotektahan din ang kanilang mga bato para sa future. Kaya sa susunod na maghahanda kayo ng hapunan, i-invite ninyo ang inyong anak o manugang na tumulong sa kusina. Ituro sa kanila ang tamang paraan. Sabihin sa kanila kung bakit. Hindi lang kayo nagluluto ng pagkain. Nagtuturo kayo ng pangmatagalang kalusugan. Maraming lolo at lola ang nagsasabi sa akin, Dosi, wala na akong magagawa. Matanda na ako. Too late na. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi too late. Hindi kailanman too late. Ang katawan ng tao ay may kamanghamanghang kakayahang gumaling kung bibigyan natin ito ng chance. Kahit ang mahinang bato, kapag binawasan ang load nito araw-araw, dahan-dahan itong nakapagpapalakas muli. Basta simulan natin. Ngayon, hindi bukas. Sabi ng matatanda, ang bato ang ugat ng buhay. Kung malusog ang bato, malusog ang tao. Ang pag-protect sa bato ay hindi dapat hintayin hanggang kailangan na ang dialysis. Simulan natin ngayon. Sa hapunan mamayang gabi, I check ang inyong seasoning shelf. I-avoid na ang powdered seasoning mix, industrial na toyo, bottled ketchup at chili sauce, at mga instant recite mix. Gamitin na ang bawang, patis, luyang dilaw, kanela, apple cider vinegar at kalamansi. Alam kong mahirap baguhin ang habit na nakasanayan na ng maraming taon. Pero hindi kailangan na biglaan. Bawasan ng unti-unti everyday. Para sa inyong kalusugan. Para sa mga taon na darating na mananatili kayong malakas at masaya kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At nais ko pong sabihin ito sa inyo ng buong puso. Ang inyong kalusugan ay hindi lang para sa inyong sarili. Ito ay para sa inyong mga anak. Para sa inyong mga apo na naghihintay sa inyo every Christmas at Holy Week. Para sa inyong asawa na ayaw makita kayong nahihirapan. Ang bawat meal na inihanda ninyo ng tama, isa iyon sa mga regalo sa inyong pamilya. Kaya kung mayroon sa inyo ngayon na nagsisimula ng mag-change, gusto kong malaman. I-share ninyo ang inyong experience sa comment section. Baka ang inyong story ang makapagbibigay ng lakas sa ibang viewer na nag-hesitate pa. Dahil hindi lang kayo nanonood para sa inyong sarili.
Baka nasa tabi ninyo ang isang asawa, isang anak, o isang kaibigan na kailangan din ng lesson na ito ngayon. Ako po si Elena Santos. Lading handang makinig at gumabay sa inyo. Kung may tanong kayo tungkol sa pagkain at kalusugan, iwan lang po sa comment section. Babasahin ko at sasagutin lahat. Kung nakita ninyong helpful ang video na ito, pakipindot po ang like button at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya para matulungan din natin sila. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify kayo sa aming susunod na video. Hangad ko po ang inyong mabuting kalusugan, kapayapaan, at masasarap na pagkain na inihanda sa tamang paraan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!